Mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan lang po natin itong Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Okay, mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan po lang natin pakinggan lang po natin tong interview ni Claire Castro regarding doon sa naging hearing ni Aimee Marcos doon sa Senado kahapon. Kasi nilatag po lahat ni Aimee Marcos, lahat ng umpisa kung paano nag-umpisa itong kaguluhan na ito doon sa kanyang salaysay ni Aimee Marcos. Ngayon mga kababayan, in-interview ngayon ng isang radio station sa Teledyaryo si Claire Castro. So pakinggan po natin yung mga sagot niya doon sa nag-interview sa kanya regarding doon sa mga sinasabi ni Aimee Marcos kung paano nag-umpisa na planuhin ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. Cabinet secretaries para dumalo doon sa kanilang pagdinig sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito? Will it needs to abide by the subpoena, or will the palace stand its ground na mas may bigat o mas may weight yung executive privilege? Ang dinig ko po sa nakaraang hearing, marami pong binanggit si Senator Aimee patungkol po daw sa nakuha ng mga dokumento. May mga nagsabi patungkol sa mga medical records ng mga biktima at yung pag-iimbestiga daw ng ICC na di umano'y alam ng administrasyon. Hayaan ninyo ng chronological at nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Ayan mga kababayan, ang sinasabi ni Aimee Marcos, Mayo pa lang nagkaroon ng briefer sa pagkaka-aresto ni Pangulong Duterte. So ituloy po natin si Aimee Marcos mga kababayan, kung paano to nag-umpisa itong kaguluhan na ito. Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release. Una, May 8, nag-press release ang Undersecretary ng spokesperson ng DOJ. Okay? Tandaan nyo mga kababayan, dito po yung umpisa ng briefer. Okay? Briefer ng pagplano ng paano pa-arestuhin si Pangulong Duterte. Tuloy po natin. Release at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative. Pangalawa, sa kalagitnaan ng una ng sinusulong ang PI. Okay? Tuloy natin. Kaguluhan ng Davao at Maisog Rally. Maisog Rally. Biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President. Yung briefer na ginawa ng DOJ, unang-una, ang sabi ni Aimee Marcos, tuloy natin. Ikalawa, ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yan po yung sinasabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na aware naman tayo na hindi natin papapasukin yung ICC. Pero pwede mag-iba. Sinabi niya to doon sa unang hearing. Mga kababayan, tuloy lang po natin si Aimee Marcos. Yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro
na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating nung Yan yung pumasok dito, unang-una, yung pumasok dito, yung Maya Bracken, na galing US, pumasok sa Pilipinas. Nalaman po yan ni Amy Marcos dahil sa immigration. Isa, hindi na membro yan. Hindi tayo membro ng ICC pero may nag-iimbestiga ng ICC dito sa atin. Tuloy natin. Noong October 4, 2024, siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, Pangalawa, din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Okay, mga kababayan, tuloy lang natin. Kasi marami na ho talagang pumasok. Ang masakit nito, mga kababayan, parang gastos pa ng gobyerno ito. Tingnan niyo po natin, Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. October 20, 2024. Dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers. May Tingnan mo kung saan ito tinira ng DOJ. Gastos ito ng pera ng gobyerno, mga kababayan. Ang kapal ng mukha ng DOJ, Boeing Secretary natin. Ginastusan pa. Anyet, bukang bibig nito, hindi na tayo makikipag-comply sa ICC. Diba? Ituloy lang natin, mga kababayan. Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Hotel. Humingi Isipin mo, kabayan, 3 hotel yun. Raffles Hotel, Midas Hotel, at Diamond Hotel. Along Rojas Boulevard lang yan, mga kababayan. Di ba po? Sambang DOJ. Nasa Maynila. Di ba po? Oo. Tingnan po natin ang kanyang kasinungalingan ni Boying Rimulya. Hindi na to kasi may sakit na ito sa puso. Binigyan na nito ng pangalawang buhay ng Panginoong Diyos. Anyet, hindi pa rin siya nagbabago sa kanyang ugali. Mr. DOJ Secretary, baka naman, yung puso mo, isa na lang yan. Baka meron ng battery yan. Ako, ikaw rin, dapat umpisahan mo na magbago ng baka para tanggapin ka sa langit. Tuloy lang natin si Amy Marcos, mga kababayan. rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo.
Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, na ibigay sa ICC. Yan kalupit. Tingnan mo, Yung mga pati sila nahihirapan kumuha ng bank records ng Senado pero nakuha ng ICC. Sino nagbigay sa ICC? 'Di ba? Ang DOJ? Kasi ang DOJ ang kausap nila, mga kababayan. Anyet, itong si Boying, sinasabi niya, hindi tayo ano dyan. Napaka-sinungaling nito. Taksakan ng sinungaling. Kaya siguro wala na itong bayag na humarap dyan sa Senado. Kasi mabubulgar talaga ang kanyang kasinungalingan. Tuloy lang natin siya, kababayan, si Senadora Amy Marcos. Tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Huwag na tayo magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para Yan, mga kababayan. Talagang inisa-isa na ni Amy. Talagang itong planado talaga. At pakinggan po natin yung sagot ng aso noon sa Malacanang. Lahat ng sinabi ni Amy Marcos. Pakinggan po natin siya, mga kababayan. now. Sa atin lang, no, maliban sa subpoena na kanyang i-issue, kung ganyan na po ang kanyang mga na-imbestigahan, kung na-verify naman po niya yan, tingin ko sapat ng ebidensya yun at hindi niya na kailangan ipatawag ang mga cabinet secretaries, cabinet members, mga high-ranking officials sa executive para alamin kung ano yung gusto niya malaman. Total, ito naman para sa kanyang purpose, ay in aid of legislation. We believe na hindi naman ito to pin down the government. Tingnan mo, mga kababayan, sagot niya. Sapat na daw yun, yung binanggit lahat na ng ebidensya. Hindi na kailangan pumunta yung mga cabinet secretary doon sa Senado. Ma'am, abogada ka. Puro kulangot na ba talaga ang ulo mo, madam? Ha? Ganyan ka ba talaga mag-isip, madam? Katawa ka naman. Ha? Sinong sasagot doon, madam? Sa maraming tanong, madam, na kailangan nilang sagutin. Ha? Ikaw, paano ka ba mag-isip? Tama talaga siguro yung sabi ng UN25 na broadcaster doon na yung utak mo nasa talampakan na, madam. Hindi ka nag-iisip, buka ka lang ng buka ng bibig mo. Hindi mo inisip kung ano bang resulta nito na sasabihin ko. Hawak na ebidensya. Madam, aid of legislation. Yun, nakalap lang ni Madam Amy yun.
Kailangan niyang tanungin doon sa mga tao na yun. Tapos sa'yo, hindi na kailangan patawag. Ganun ka ba talaga kakulangot ang utak mo, madam? Oh, ha, madam? Mag-isip-isip ka naman. Huwag kang ganyan. Oh, sige mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Hanggang dito na lang po muna ako. Mangungulangot kay Claire Castro. Magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat.